Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you. March 1 to 15. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyong makuha natin. All the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is sa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Iba ang general reading sa personal reading ha. Kung hindi naman nag-match sa inyo, ibig sabihin hindi yung energy ng nakuha natin. Irespeto natin kung kanino ito. Obstacle to overcome. May mga obstacle, may mga pinagdadaanan ka na magkakaroon na siya. Kita mo, yung may sun na dyan, tapos meron na mga dahon, puno. Ibig sabihin, may mga battle o obstacle ka na tinatahak ngayon na magiging okay na siya. Unti-unti na siyang magkakaroon ng recovery. No? Kung ano mang sitwasyon mo na yan sa buhay mo. And we have the November. November is 11 hours, 11 days, 11 weeks, or by November, or last November, ganyan. Yan, nakita ko dito, nakikita ko dito parang, kasi it's cold, parang may yuki siya, di ba? Sabihin, maaring magkakaroon ka ng sakit, ganyan, or may mga situation na may mga taong magiging cold sa'yo, or ikaw magiging cold. Ganyan. Kung ano yung sitwasyon mo. O kaya November is birthday ng malapit sa'yo. Kakilala mo. Dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Ibig sabihin, may mga financial gain na ginawa mo in the past. Halimbawa, last month, nag-overtime ka na nag-overtime. Ganyan, di ba? O kaya naging night shift ka. Ibig sabihin, mas madadagdagan pa yung pera mo, yung sahod mo, di ba? Kung ano yung ginawa mo in the past, yun. And arrow, ito yung mga may mga right path ka daw. Depende yung sa aspeto ng buhay mo. Pero nasa tama ka daw doon. Pero nakita ko rin ito, you need to focus into your target. Okay? Ano ba yung target mo this time? Isa rin yun. No, target mo ba is magkaroon talaga ng financial gain, makaipon ng pera, or target mo ba is health issue, relationship, anything. Meron tayong fair woman, lagyan natin ito dito. Baka ito yung growth mo, baka yung pera mo o yung health issue mo nagkakaroon na ng growth, ganyan, anything. Ano yan. And meron tayong fair woman tsaka older woman, baka ikaw baka isa ka dito o kaya related tong mga tao na to sa'yo. Maring ito is you are dealing in relationship with a woman with a blonde hair, gray or white hair. O kaya dealing or relationship with an older woman, maaring kasama mo sa trabaho, magulang mo, tita mo, ganyan. Ito naman maaring kapatid mo, kasama mo sa trabaho, ikaw o ikaw yan. Kung ano man sila sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Gemini, 1 to 15, March 2025. Ano yun? About? Okay. Okay. Thank you po. Okay. Energy mo, 1 to 15. No? 1 to 15 is maaaring may mga tutulungan ka. May pagtutulungan. Tutulungan mo o tutulungan ka niya. And also, may mga ile-let go ka na raw sa buhay mo. Also, sa iba sa inyo is 1 to 50 is magkakaroon ka ng feeling emotions. No? May mga burden ako nakikita. Nakikita ko yung hindi pagiging stable mo this time. No? And sinasabi rin dito is you need to be aware. No? Sa mga pananalita mo, sa mga action mo, sa mga decision making mo. And also, sa iyong health issue, if ever na may health issue ka, o sa feelings mo, ganyan. And also, ang nakikita ko dito is losing something valuable sa'yo. We have the death. Hindi naman siguro pupunta doon.
hoping, syempre, wag naman sana, no? Sino ba ano nun? And then also, ang nakikita ko sa'yo ay magkakaroon. Hindi ko alam kung may pagkakagastusan ka, ganyan, or dahil sa pagtulong yun, kaya ka mawawalan ng pera o mauubusan. Or may nakikita rin ako dito na pagnanakaw, no? Sa nakikita ko dito. May tao na magsisinungaling, 1 to 15. Or maaring ikaw is a night shift din. Ang nakita ko ito kasi maaring hindi ka rin makapagtutulog and you need to be aware doon sa health mo, no? Yan. O kaya may mga iisipin ka kaya hindi ka makatutulog. At syempre, nandito rin ang nakikita ko dito ay may tao dito na magbe-betray sa'yo. No? May tao magsisinungaling, maglalay, may tao na mamanmanan ka or ikaw ito. And then nakikita ko rin dito na maaring iba sa inyo is mahuhulugan kayo ng mga bagay na importante sa inyo. Halimbawa, nahulog yung cellphone mo, nahulog yung wallet mo, nahulog yung pera mo, nawala yung bag mo, ganyan. May magano ako na, mag-ingat kayo. Nasa inyo yun kung gusto niyo mag-ingat o hindi. Diba? Pero, yun ang nakita ko. Ano ang parating kay Gemini? Huwag kayo kasi dito may nakita rin ako dito na may tao dito na ima-manipulate ka niya. Ganun. May betrayal din kasi ako nakita dito. Pandaraya, person who manipulate you, ganyan. May tao dito na sneaky person, mag-a-act siya na pagiging parang sneaky. Halimbawa, ano yung pagiging sneaky? I-research na lang. No, gano'n. Halimbawa, may tao magiging close sa'yo, pero ang ano niya, yung pala, maghahanap lang siya ng ikakasira mo, ganyan. Alam mo yun yung tatanong-tanongin ka niya, ganito, ganyan, ganun. Pero hinahanapan ka niya ng butas. Yung pala, kalaban mo pala siya, di ba? Yung mga ganun. Basta i-research nyo. Anong parating kay Gemini? Example ko lang yun ha. Example ko lang. Yung iba sa inyo, parang you're thinking for a travel. Kasi itong parating sa kanya. About what? Ano saan? Okay. Ang parating sa'yo, you have the 3 of Pentacles. Parating sa'yo, negativity. May mga missed opportunity ako na nakikita sa'yo by this 1 to 15, ganyan. Kasi parang may isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo makikita. Hindi mo siya mapapansin sa nakita ko dito. Hindi mo mapapansin na na yung tao na yun maaring negative siya, ganyan. Halimbawa, may kausap ka. May kinakausap kang tao, diba? Kumbaga, palagi mo siyang kasama o nakakausap mo siya, ganyan. Sa tingin mo, mabait naman siya. Pero ang nakita ko sa kanya, hindi It's more on negativity kasi nakita ko sa kanya. Yun. Maaaring hindi mo nakikita yun na meron pala siyang bad thinking sa'yo. O kaya, kumbaga hindi siya, may mga pagsisinungaling sa kanya. Halimbawa, gano'n. And then also, ang parating sa'yo is magkakaroon ka na ng frustration into your life. May mga sitwasyon, 1 to 15 is may mga sitwasyon na matatrap ka, may stuck ka. May mga sitwasyon na hindi ka makakaayaw. Alam mo yun? Parang kahit ayaw mo, pero kinakailangan sumunod, kinakailangan gawin, kinakailangan sumunod. Mga ganun, sa nakita ko dito. May tao dito na maaari magbabait-baitan. No? And then also, you need to open your eyes, dito sa nakita ko dito. May mga doubt sa iba, may mga magkakaroon yung iba sa inyo ng mga few options. Halimbawa, few options of love. Halimbawa, magiging dalawa yung may the past at the new. Halimbawa, ganun na sa iba sa inyo. Anything, may magkakaroon ka ng mga options in life. May mga sitwasyon na magkakaroon sa inyo ng distraction sa mga gusto nyong aksyonan, sa mga gusto nyong gawin, sa mga gusto nyong
isipin, ganyan. Sa iba naman sa inyo is ma-unproductive kayo, ganyan. Sa iba is may mga takot ako na nakikita, fear of unknown situation, ako nakikita kaya hindi mo siya magagawa. Halimbawa, meron tao na nangliligaw sa akin. Tapos, yung the past relationship ko, hindi siya naging maganda. Pero, itong bago ko, medyo natatakot ako kasi baka same energy siya nung nakaraan ko, kaya magda-doubt ako sa kanya. Ganyan. Kasi hindi mo pa siya nakikita kung who talaga siya. Pero you need to focus to a red flag, yung sinasabi niya dito. No? Kasi maaring yung person mo, maging same energy talaga yun. Ang nakita ko rin kasi dito is medyo parang hindi siya negative person kasi siya. If ever, sa iba sa inyo na nagkakaroon ng ganung situation. Tingnan natin ang parating sa iyo. It's more on negativity kasi ito yung sa parating sa iyo. And then also, may nakita ko dito na parang may tao na hindi siya gaano makakakilos. Hindi ko alam kung may health issue siya or hindi. Pero may taong hindi makakilos. Ganun. I hope wala namang nagpapadoktor, wala namang nagpapa-ospital, wala namang na-confine or wala namang na-paralyze. I hope walang ganun sa inyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Ayun na. Ito na nga. Bakit po? Saan po ba to? And then, thank you. Ay, devil, para makita niyo. Baka akala niyo sinungaling ako. Okay, Galileo. May unhealthy person dito. Okay, ang nakikita ko sa'yo, dapat mo daw iwasan yung you feel na iwasan mo daw yung hindi mo harapin yung takot na nararamdaman mo. Alam mo yun? Iwasan mo daw yung ma-stuck ka sa isang sitwasyon na sadness, disappointment, rejection, abandonment. Huwag ka lang magbulag-bulagan. Kailangan mo dito is mag-action. You need to use your mind and intellect. Kung kinakailangan mo mag-crossroad, kung kinakailangan mo magsalita, kung kinakailangan mo magkaroon ng recovery sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, kailangan mo talaga mag-action. Yan ang sinasabi. Kasi as long as hindi ka nag-action, hindi ka kumikilos, at isip ka lang ng isip, walang mangyayari talaga. Stuck ka talaga dyan, di ba? It's more on magsha-shatter yung dreams mo na yun. Yun ang iwasan mo. Yung isipin mo na parang wala ng pag-asa, ganyan. Yung isipin mo na walang makakatulong, walang mangyayaring magandang resulta, kasi hindi mo hinaharap. Kasi hindi ka marunong mag-accept. Diba? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, kung ikaw ay nagkamali at may mga pagkakamali mga naganap in the past, edi i-correct mo. Edi i-accept mo kasi tapos na yun. Edi this is the time na kailangan mo magkaroon ng magbago. Diba? Kailangan mo magdesisyon to recover it. Diba? Yun ang iwasan mo. Yung ma-stuck doon sa part na yun. No? Yung magpatalo ka sa sarili mo. Ganun. Iwasan mo yun na magpatalo ka sa sarili mong thinking, sa sarili mong sadness. Yun ang iwasan mo. Nasabi ko na ba lahat? Kigil lang. Tingnan natin. When it comes to a love, to sa mga aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo. Kamusta ang love ni Gemini? 1 to 15. Ay? The love is the fool. Parang magkakarugtong siya, no? Yung namimiss ka, parang you missing someone.
Parang nare-reminisce mo yung mga the past situation na mga good memories, ganyan. Nare-revisit mo siya, ganyan. Yung, ano, yung childhood, yung mga joy, yung mga friendship mo, yung nostalgia mo, yan. May mga namimiss ka na memories in the past, mga karelasyon mo, ganyan. The Fool. You need to speak out. Ay, ano ba to? Nagwawala yung card mo. Sabi mo, hindi ko nga kaya eh. Pero kailangan eh. Kasi kaya ka nga ano, the Fool. Diba? Okay, when it comes to money tuloy. When it comes to love is sa lahat When it comes to love, yes, may 10 of cups ka Kung ikaw is magkakaroon ka na ng starting a new beginning at magre-reset. Yes, yung iba sa inyo maaring walang love. Zero love, no? Pero, ang nakikita ko sa'yo, kung magkakaroon ka nga ng resetting into yourself at there's a leap of faith, ako nakikita sa iyo, at mas more magpo-focus ka sa sarili mo this time at hindi ka mamamanipulate ng past situation mo, ay magkakaroon ng 10 of cups sa iyo. Ibig sabihin, may darating na bagong magmamahal sa iyo. Or, magkakaroon ng panimulang muli. If ever na gusto mo yung the past, no? Or gusto mo ng new. Depende na sa sa'yo yun. Sa nakita ko dito. Yun. Kasi ngayon, ang nakita ko sa inyo, maaari may mga situation ka na mamanipulate ka pa rin ng sitwasyon. Ganyan. Maaring nadidiktahan ka pa ng nararamdaman mo, ng isipan mo. Ganyan. Sa nakita ko to. Kumbaga, hindi pa totally clear yung past relationship na to, no? Sa nakita ko dito. Kasi maaring gusto mo pa siyang maresolbahan sa iba sa inyo. No? Yun. And sa iba naman, kasi dito, iba dito hangpe. Kumbaga may mga past relationship ka na hindi mo pa totally naka-cut off sa buhay mo. Oo, hindi kayo nag-uusap, hindi gaanong nag-uusap, pero hindi mo pa siya na-end sa buhay mo. Yun na nakikita ko. Kasi wala ka pang desisyon. Oo, you are free, ganyan. Sa nakita ko dito. Pero hindi ko pa nakikita na clear na yung utak mo dun sa part na yun. Tingnan natin ang iyong kaperahan. Baka naalala mo pa. Ang dami mong lumalabas na to. Okay. Okay, thank you. When it comes to money, ang nakita ko, pinipilit mo naman, kahit papaano, okay naman, nakakaraos ka naman sa nakita ko dito, no? When it comes to money, is to try to make it balance itong pera mo, no? Hando pa rin yung paninindigan mo when it comes to money. Naninindigan ka na hindi ka ganun maging waldas sa nakita ko to. Pero you need to save money, ang sinasabi dito. You need to let go or you need to walk away sa mga sitwasyon na hindi makaka-growth para sa related to your stability. Kailangan mo talaga dito is paninindigan, no? Kailangan dito is balanse at maging practical ka daw this time, ang sinasabi dito, and think to the future. And also, you need to focus action sa iyong mga goal. Kailangan sa'yo is maging aware ka when it comes to your money. Kailangan is healthy lifestyle. Kailangan is mag-taking advantage ka to think to the future para daw sa iyo rin naman yun. Para sa iyong may mabubunot ka. Yun ang nakikita ko dito. Kailangan is magkaroon sa'yo ng development. Kailangan magkaroon ka ng plano. No, and think to the future. Advice. Universe, ano po advice mo kay Gemini? Iba sa inyo, maaaring magiging busy kayo or busy kayo sa pag-iisip. Busy kayo. Basta may busy
Advice ko universe kay Gemini. Ito talaga. Bakit po? Bakit? Ayun na yun, oh. Okay. Okay, ang advice sa'yo ay, you need to give an effort and hard work sa isang, syempre action. Sabi ko nga sa'yo you need to take it action, start a new beginning, hard work, effort, and start a new beginning, tsaka kailangan mo daw ngayon is a new direction into your life. Ibig sabihin, kailangan mo mag-start ng new mental health. Kung huwag kang magpa-stress, depression, kung kailangan kung kulang ka sa tulog, magtulog ka, huwag kang gaano mag-alala o mag-isip-isip ng mga bagay-bagay na negativity dito, no? Kailangan sa'yo is to improve, no? Yung lahat ng aspeto ng buhay mo this time. Gawin mo yung lahat sa buhay mo para magkaroon ng new beginning o pagbabago. This is a time kasi to level up to yourself, no? Step up ang sinasabi dito. And then also, is, huwag ka daw magkakaroon ng lack of idea, ganyan. Kailangan is mag-action ka. Kailangan is being truthful. And then also, kailangan dito is lakas ng loob. Kailangan is i-embodies mo yung mga lesson na na-learn mo from the past situation. Ang nakita ko dito. And syempre, sinasabi rin dito na kung may mga pinagdadaanan ka na mga bagay-bagay o sitwasyon na lungkot o depression, anxiety, stress na yan, o mga inaalala mo sa buhay mo, is you need to speak out, no? Sa tao na talagang trusted person. Yun na nakita ko dito. At huwag kang susuko. Syempre, yun. Developing and focus sa lahat ng bagay sa buhay mo. Yun. Kung kailangang pag-isipan mo muna yung mga gagawin mo, pag-isipan mo muna. Yung mga action mo, pag-isipan mo muna. Ganun. Concentrate lang daw. And focus and concentrate and take it action to create again a new beginning into your life. Siyempre, slowly but surely, no? Hindi mo kailangan magmadali doon. And also, practicality kailangan sa'yo. Kailangan sa is progress, effort, work hard to get what you want, and commit. Yan. Mag-commit ka sa sarili mo to improve anything sa buhay mo, sa lahat ng aspeto mo. Arigato namaste, God bless.